Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Kumusta po kayo? Ano anya Mr. Maravillas yung mga balita ngayon? Si Sara Duterte nagmamagaling na naman. Minamaliit yung efforts ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ng ating Marcos administration sa pagtulong, paglikas sa mga overseas Filipino workers, mga kababayan, na naiipit sa giyera ng Iran, Amerika at saka Israel. Sabi naman ba ni Sara Duterte, mga kababayan, napakadalian niyang magpadala ng eroplano doon. Sabi ni Sara, mga kababayan, baliktad lang. Basahin ko sa inyo yung sinabi ni Sara kahapon sa interview ng kanyang mga vloggers sa SMNI. Napakadali magpadala ng eroplano sa totoo lang. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan man, kung saan mo gusto kumuha at magrescue ng tao. Yan sabi dito sa balita. Vice President Sara Duterte said there should be ways to assist Filipinos stranded in the Middle East as concerns grow over the suspension of repatriation flights due to the ongoing conflict in the region. The Vice President made the remark after Ferdinand Marcos Jr. said repatriation efforts are currently on hold because airspace in parts of the Middle East has been closed amid escalating hostilities. Kinontra, mga kababayan, ni Sara Duterte yung pagkontra niya sablay. Sabi ko sa inyo, pag naging presidente ito, alimbawa, wag naman sana na paintulutan ng ating Panginoong Diyos, malamang kapahamakan ang aabutin ng ating bansa dahil sa mali na mga kaisipan. So sabi dito, Duterte said she recently spoke with a Filipino in Dubai who was able to return to the Philippines despite the tensions, suggesting that options for transport may still be available. Napakadali magpadala ng eroplano sa totoo lang. Alam nyo ba, nung COVID na panahon, madami ang na-stranded sa mga taga Davao dito sa Maynila. Napakadali. Nangontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat. Babayaran namin kayo using COVID funds. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan mo gusto kumuha o mag-rescue ng tao. Sabi po ni Sara Duterte na nagmamarunong. Ayan tuloy, binasya mga kababayan ng mga netizens. Sabi ni Martin Ruizan, boba, sarado ang airspace. Sarado ang airspace doon. Saan kaya siya kumukuha ng katalinuhan niya ng pinaka-idiot sa Pinas? Iba naman po, mga kababayan, yung sitwasyon ng COVID. Pwede magpadala ng eroplano papuntang Maynila kasi wala man po nagliliparan ng mga missiles. Bukas yung airport, kahit maigpit yung health protocol, ang kailangan mo lang yung face mask at face shield, mga kababayan. Walang nagliliparan ng mga missiles at warplanes. Yun ang pagkakaiba, kaya madali lang. Di ba, mga kababayan? At bukas yung mga airports all throughout the world, maigpit lang yung protocol. Walang cancellation of flights, mga kababayan, kasi wala man peligro na bumagsak yung eroplano. Talaga itong si Sara Duterte, sinapalpal ng mga
ng mga netizens. Napakaboba niya. Walang advisor talaga po. Itong matino si Sara Duterte, o kung may advisor man, ayaw makinig kasi masyadong nagmamarunong mga kababayan. Sabi ng iba in the city, napakatalino talaga ni Inday Sara. Ano? Yan ang post niya. Ginawang comics. Comic relief. Sabi ni Inday, madali magpadala ng eroplano sa Middle East. Nagawa natin noong COVID. Me. Tapos may nakalagay, airspace closed. Sabi dito, luka-luka, sarado ang airspace. Ano gusto mo? Pumarada sa langit ang eroplano ng Pilipinas? Kahit nga po mga kababayan, pumarada sa langit, hindi maaari. Unang-una, mga kababayan, yung mga OFWs wala man sa langit, nasa lupa. At yung first heaven, kung saan lumilipad yung mga eroplano at ibon. Kasi yung heaven, mga kababayan, kaya plural siya in the Bible, heavens. Kasi tatlong palapag po ang heaven. Alam ba ninyo in the Bible? Ang heaven po, tatlong palapag. May palapagan niya pala, Mr. Maravillas. First heaven, second heaven, tapos yung third heaven. Yung third heaven, that is God's abode. Kung saan, kaya mahirap doon. Hindi ka pwedeng pumunta doon kung hindi ka espiritu. Pero dapat yung espiritu mo, yung kaluluwa mo, ligtas. Hindi ka pwedeng mag-cross sa space, mga kababayan. Ang first seven, itong nakikita natin, the clouds, yung kung saan lumilipad yung mga ibon, at saka yung eroplano, that is the first heaven. The second heaven, yung space, yung kung saan makikita natin yung araw, yung buwan, the planets, and the galaxy, the universe, the vast universe. That is the second heaven as described in the Bible. Then the third heaven, kaya hindi pwede doon ang sasakyan. Kahit spacecraft, hindi babalda doon. Hindi na maaabot. Hirap nga tayo sa Mars. Di ba? At sa mga planets natin, yung Mars landing natin, hirap. Paano ka magko-cross doon sa from space, the third the second heaven to the third heaven, God's abode. Talagang it is impossible for man na makapunta doon sa langit kung saan nandun yung ating Ama, the God the Father, para doon lang sa mga believers. You see? Napunta talaga niya Mr. Maravillas doon. Kasi yung nag-react, sana niya paparada sa langit. Hindi din pwede na magparada sa langit yung eroplano ng Pilipinas kasi yung i-rescue nasa lupa. Ay nako, si Sara Duterte. Masyadong nagmamarunong. Pakinggan ninyo mga kababayan yung sinasabi niya. Sa totoo lang, alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga-Davao. Ito. Kadali magpadala ng eroplano eh. Sa totoo lang, alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga-Davao City dito sa Manila? Napakadali. Napakadali na. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, Hindi isasakay nag-iisip. namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. Pati yung So, nag-interview ilang beses mga namin kababayan, ginawa hindi yun. nag-iisip. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines, doon sinakay lahat ng Kung na-stranded ako na nag-interview taga-Davao dyan kay City Sara na cleared Duterte, na supalpal yan magbiyahe agad. or inallow na doon mag-quarantine sa Davao City, nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang
nilipad namin noong panahon na yun. At hindi lang mga tiga Davao City. Meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City. Pero sabi namin, sige, sumakay na kayo. Basta mag-quarantine lang kayo according to sa sinabi ng doktor dito sa labas ng Davao Airport. Tapos pwede na kayong magsiuwian kung saan. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao. Kaya lang BP sarado ang airspace. Saka baka daw papagsakit. Hindi kasi yung isang kaibigan ko galing Dubai, Hindi daw sarado papauwi na siya kasi nagbukas na yung siguro limitado pero hindi sarado. Kasi yung kaibigan ko, papauwi na siya ng Pilipinas. Commercial flight siya. Meron. Yun naman po talaga. May mga nakauwi na. Una yung 299 OFWs na sinalubong ng OWA sa NAIA Terminal 3 at ng DMW. Then the other day, another 80 yata or 88 yung mga nakauwi. So, importante yung timing. Kasi, ang magdidetermine ng safety ng mga pasahero, mga kababayan, yung host country. Pag nag-advise na, halimbawa yung host country pwede na, di pwede na. At yun naman talaga yung ginagawa. Mga kababayan ng ating gobyerno, ginawa na. Kaya lang itong si Sara Duterte nagmamarunong, ganun daw kadali, hindi ganun kadali. Kailangan may proper coordination po at proper advice, protocol. Yung pag-arkila naman po talaga ng eroplano, ang dali-dali basta't may pang-arkila ka. Kaya lang, yung safety. Kasi giyera po ito, hindi ito COVID, giyera. Yan ang problema, mga kababayan, pag masyadong nagmamarunong. Ayan, sablay ang mga sinasabi. O, ito yung sabi ng ating Pangulo. Right now, safety first for our people. They are in constant contact with our embassy staff. Altogether, Nagmamarunong, nakikipag-compete sa ating Pangulo si Sara. who have requested Atat na repatriation. kasi, mga kababayan na umupo. Ayan yun, yung mga Pilipino na tinulungan mga kababayan na makauwi ng ating gobyerno. 299. Tapos kahapon, may 80 pa na dumating. Kasi lumuwag na mga kababayan. Pero kailangan yung close coordination sa host country po para sa safety ng flights. Pag may advice na pwede nang lumipad, may naka-standby na po ng mga eroplano na kausap yung ating Marcos administration, mga commercial flights mula doon papuntang pabalik dito sa Pilipinas. Ayan abang si Sara sige pa interview, yung ating Pangulo nagtatrabaho, kausap po yung mga officials ng United Arab Emirates. Basahin ko sa inyo. Look, President Ferdinand Marcos Jr. spoke with His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates or UAE, expressing solidarity with the UAE in confidence in its continued efforts to ensure the safety of all residents, including nearly 1 million Filipinos in the United Arab Emirates. So abang ang ginagawa ni Sara magpropaganda, pa-interview sa SMNI at magmagaling pero sablay ang kanyang mga sinasabi, ang ating Pangulo kausap mismo ang leader ng United Arab Emirates, in other officials ng ibang bansa in the Middle East. Nandun sa aktual na pagtatrabaho, nandun sa aktual na efforts para siguruhin ang safety ng ating mga OFWs. Ganon. Hindi yung puro kwento, puro daldal. Tama po, mga kababayan. Yeah, sabi ni Daibon na PL, makikipagpatintero daw sa mga missiles. Siyempre, palakpak ang mga DDH. Muntik nang mag-isip
Di nagtatanawanan mga kababayan ng mga netizens yung mga pinagsasabi ni Sara. Sabi ni Jocelyn Leones, may sariling airspace o kalsada si Inday. Ano ba kayo? May exclusive siyang airspace. Bawal ang paglipad ng mga missiles at warplanes ng Iran, Israel at Amerika. Bawal. Kailangan padaanin ang eroplano ni Sara. Kasi arkilado niya. Dami ni Alexander Camano, ang talino niya, di ba? Sabi ni Angel, the next president daw, sabay palakpak. Sabi ko sa inyo. Sabi ni Sid AC, kayo daw ang mga bobo. Paano daw masasarado ang airspace? May pintuan ba? Sabi ni Joanne Daprosa, easier said than done. Sabi ni Ethel Pel, kinabrightan. Bright na bright mga kababayan yung atat na maging Pangulo. Sabi ni Rods Panesa, yung eroplano ipadala sa Shopee. Para madali. Sabi ni Yotam Baynosa, sige po madam, sumama ka pa sa eroplano. Tama. Umarkila ka na, Sara, ng eroplano. Sumama ka sa pagsundo. Di ba? Para bida ka. At siguradong panalo sa 2028 election. Sumama ka sa eroplano, sunduin mo. Di ba? Bakit puro daldal? Sunduin mo na. Mark Ingles, feel niya kasi Davao lang yung Middle East area. Ganon mga kababayan. Sabi ni First Villamor, natawa talaga ako nang sinabi niya to, may sariling airspace yarn. May sariling airspace si Sara. Sabi ni Agito Sinay, diskarte lang ng tanga. Sabi ni Dadoy Lacerna, malala talaga ang sayad niya. Sabi ni Habak Pandan, akala ko ba abogado yan? Sabi ni Leil Alson Duarte, kakatawa talaga itong mga mga page na to. Sabi ni Cristina Flores Casim, sobra? Hahaha, bobo to the max. Sabi ni Mads MG, ang talino, kakabilib. Sabi ni Vicente Sanchez, masusubok ang idea niya, kung kasama siya sa eroplano at ang mga DDS. Correct, sumama pa yung mga DDS at mga DDS influencer, si Banat Bay, si Maharlika, si Ari Roque. Sumama kayo. Di ba? Para mag-cover at magpabida. Tingnan natin kung magawa ninyo. Sabi ni Efric Channel, nagawa na daw kasi nila yan. Nagpadala sila ng eroplano sa Manila papuntang Davao. Binidan niya yung pag-arkila ng eroplano mula Maynila papuntang Davao during the COVID time. Wala man pong gira noon. Walang missiles na lumilipad dito. Di ba? Sabi ni Joms Richport, Bawi, DDS nga kasi. Sabi ni Ajini Likrab, ito talaga ang totoong bangag. Walang makumbinsi si Sara. Sabi ni Bong Beton, dry na ng supply.
Sabi ni Ronnie Rotoni, sayad ang umiiral. Bong Medina Soto, kakaiba talaga. May sayad talaga. Pero alam po ninyo, magandang laging ini-interview itong si Sara Duterte para ma-expose lalo ang abilidad. Yung kanyang talino, mga kababayan, ma-expose lalo sa ating mga kababayan. Kaya araw-araw dapat magpa-interview si Sara kay Banat Bay. Di ba? Sabi ni Tess Tirado Perez, may masabi lang kahit hindi nag-iisip, kay drama queen talaga. Sabi ni Jamie Sagid, parang di nagtithink ng right. Give! Di ba? Sabi ni Missy Bitbit, ay nako, she doesn't comprehend well. Sabi ni Ben Swarmer, ang galing-galing, may masabi lang. Sabi ni Annette Basig, no wonder mga supporters niya, mga angat din, ang ibig sabihin, tanga. Sabi ni Angie Permigones, misaltik talaga. Ay! Sabi ni Anthony Policarpio, isakay nyo sa flying carpet para madali sa Malaysian Airlines. Sabi ni Gloria Oliva, may iba pa ba sa isip ni Inday Sayad? May sayad nga, di ba? Iwan, laging wala sa isip kung sumagot. Pag tinatanong, parang laging lumilipad. Lutang na lutang, ano po? Sabi ni Taboski Kamo, galing, naisip mo yon? Sabi niya, ni Aldigo, and she wants to be president. Sabi niya Angelina Valle, syungaan talaga. Sabi ko sa inyo, sabi ni Loretta Panaligan, wala talagang alam, maioros lang. Sabi ni Jerel Balbuena, kung may jet ski, siguro pwede. Walang pumabor, mga kababayan. Sabi ni Tonton, may sayad talaga, luka-luka. Sabi si Sarah Dizon, nakakagigil ka na talaga. Sabi ni Cecil, Jeresa Quinosa, ay wow, okay ka lang. Sabi ni Jose Batong, a big difference of comparing the situation during the pandemic time to now. Sabi ni Hazel Gatsi, ikumpara daw yung case ng COVID sa kaguluhan sa Middle East. Ganon katindi, mga kababayan. Sabi ni Lili Loy Vivar, magkaiba COVID sa gira, aro. Sabi ni Jonathan Binaventura, basta may masabi lang at yung mga utu-utong followers niya naman, bilib na bilib sa kanya. Pari-parehas po may sayad. Sabi ni Jose Tumangil, pagpasensyahan na ninyo, hindi niya naiintindihan ang sitwasyon. Sabi ni Moises Pilarca, compare sa COVID, ha. Yung jet fighter nga napabagsak, yung slow plane pa kaya, ha. Sabi ni Lisa Raboya, boba ang PUTA. Sabi ni Tito Rihano, sobrang talented naman ng desisyon niya. Tama nga naman, ipain ang buhay ng mga Pilipino sa fighter jet ng kalaban. Sabi ni Joel Cruz, bakit di niya gawin ngayon? Total Vice President siya, makatulong siya sa kababayan natin gustong umuwi sa Pilipinas. Total, may parking pala siya sa space. Tama, mga kababayan. Bakit hindi siya magrenta? Di ba? Kayang-kaya niya magrenta.
may mga kaibigan naman siya sa airline industry kasi naging presidente yung kanyang tatay. Umarkila na siya ng eroplano, sumama siya sa pagsundo, isama din yung mga DDS influencers para i-cover yung kanyang kayabangan. Di ba? Mga kababayan, at least yung sunduin niya, yung mga OFW yung DDS na hangang-hanga sa kanya, siguradong sasakay yun. O di good luck na lang kung tamaan ng missile. Good luck sa inyo mga DDS pag ganyan. Anyway, bilib na bilib kayo sa inyong leader. Di sumakay kayo doon sa eroplanong ririnta ni Sara Duterte. Kaya lang nga niya Mr. Maravillas, hindi man papalandingin ang host country. Iyon nga po, kaya sabi ng ating Pangulo, maghintay tayo sa go signal nila. On standby lang ang ating mga eroplanong kinausap para yung mga Pilipinong gustong umuwi, immediately matulungan natin na makabalik tulad ng mga nauna. Ganun po ang matinong pag-iisip. Tapos i-accuse ninyo yung ating Pangulong bangag. Sino ngayon ang bangag? Di ba po, mga kababayan? So, yan muna yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.